Magsidalangin nga kayo na nakatatalos at tuloy manalangin ng ganito. Aking espiritu, kamalayan, nalikha kang nakapaloob sa makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Nawa ang iyong kaharian ay mapasa aking kabuuan. Nawa ang iyong kapangyarihan ay masiwalat sa aking kabuuan, sa lupa at sa mga langit. Bigyan mo ako ngayon ng aking aral upang makilala ko ang aking mga kamalian at ang karunungan. At huwag mo akong ipahintulot sa tukso at kagulumihanan, kundi ilayo mo ako sa mali. Dahil sa iyo, ang kahariang nasa aking kabuuan at ang kapangyarihan at ang karunungan magpakailanman. Siya nawa. Siya nawa. Ano tayo? 2, 4, 6. So, aking simulan na. So, bago ko simulan lahat, salamat sa mga nakapagdayo kay Tita Zor, Kuya June, Francis at Ate Rebecca. I hope na narinig niyo ako ng malinaw. So, pasensya na at na-late din ako sa topic. So, ano natin is fluidal forces. So, dito tayo sa page 246. Okay, so babasahin ko na. Ang question is, a cemetery is certainly not a water hazardous area, right? Answer, as a rule, cemetery is laid out in such a manner that no groundwater disturbance occurs. Normally, therefore, care is taken that no deceased are buried in water conservation areas. That applies especially to water conservation areas which are used for drinking water. Question, suppose through some circumstances, water infiltrates into a grave. Can it cause damage even if the body remains preserved? Answer, flowing water can wash away the stored mental fluidal powers. Water, when it flows, slowly dissolves the mental swinging waves, energies, and powers, and washes them away. Because water always has a cleansing effect in every case, exactly like the fire. Naturally, however, a finger cannot be simply dipped quickly into a glass of water and thought to be cleansed. The cleansing always requires a longer time. That also applies with regard to washing away, respectively dissolving of stored mental fluidal powers. So, it takes time para ma-rip off or talagang matotally matanggal yung fluidal energies pag ang bones is nasa tubig. Being said, dapat yung water is flowing. So, if it is flowing, talagang nadi-dissolve siya. So, how about pag hindi flowing or stagnant? Well, siguro pag stagnant, depende sa concentration. So, maano pa rin siya, madi-dissolve pa rin siya. Eventually, yung water na yun, if it finds a way na mag-leak siya or mag-evaporate siya, even though it takes longer than time, and it will happen also na talagang the mental fluidal powers will be stripped away. So, question again, sabi. And what if the body is placed in flowing water, like stream of river? Answer, the human being has since time immemorial normally clean something in flowing and not in standing water. Only in new times since the human being used washing buckets, washing tubs, and washing machine, etc., that things like laundry are cleaned in non-flowing water. In a flowing stream or river, the object has to be left in there long enough for it to cleanse itself through the flowing water alone, in which case the cleansing time is varied depending on the object and material and must be long enough. So question, what does long enough mean? So answer,
The cleansing time by flowing water is determined by the kind of the object as well as according to its material and dirtiness. So sa 248 na tayo. So question. For example, a white rock crystal, does it require about a year? Answer. Depending on its size, a smaller rock crystal may require a few hours or 10 to 14 days. To be considered is the large crystal is the longer the cleansing time is. And a rock crystal can only be cleansed of negative swinging waves in flowing water or in a special equipment. Such swinging waves are what the cleansing is really about. It is the same with the pure poultice. The poultice has to be renewed every 10 minutes or so that new water and new vinegar can come to the body again and cool it down. Vinegar has effect of drawing out fever, and water has the effect of cleansing. Through the frequent change, new energy is added again and again, which gives off new power, which flows into the body and takes away the negative energies there. Through water and certain other fluids, when the entirety is transferred to it, the stored mental fluidal power is also dissolved and washed away. So dito pinag-ano nila na ang rock crystal has swinging waves. Sa ano naman sa atin, sa bones, pati dun sa mga near objects na lagi natin in-expose yung sarili natin. It's a form of swinging waves. So sa mga crystals, the smaller, the lesser it takes for it to be cleansed, like flowing water. So any other ideas you want to inject? Ang sabi dito, pag may mga crystals daw tayo and mga precious metals, I think it's in the earlier pages yata. I forgot what's the page. It mentions na pag na-cleanse mo siya, it doesn't mean it is forever cleansed. There is a certain period that you have to, again, re-cleanse it again. Kasi nga, we're living in a planet, ito sa atin, itong Earth world natin, talagang malakas yung influence ng negative swinging waves, especially the occult forces. So it's advised na from time to time, kung meron kayong mga crystals, mga precious metals na you are fond of wearing, you do have to cleanse it from time to time. So dito sinasabi yung mga maliliit na rocks, 10 days to 14 days. So yung ibang mga sizes, hindi ako familiar sa computation, but I think it takes longer. Siguro, the bigger it is, the longer it is, you have to cleanse it. So may sinasabi naman sila yung hindi ko din matandaan anong page yun, or sa mga excerpts lang yata na non-official translation ang sabi. Yung kung meron kayong yung peace pyramid, ang sabi daw is kung meron kayong mga precious metals, bracelets, or ornaments with crystals, every time you do the peace meditation, you place near it, and it somehow neutralizes the negative swinging waves. So if it is neutralized, doesn't mean it is forever cleansed, because after you wear it, naglalagay ka din ng mga mental fluidal powers and swinging waves. At the same time, yung sa environment na ginagalawan natin is yun nga, dahil majority of the population is religious faith-based belief. So nag-observe din siya ng mga ganong mga impulses. So from time to time, we have to cleanse it, or not frequently using it. So question, may question ulit. Yung palang mga sa Chinese, totoo pala yun. Yung mga beads, yes po, Rita. May yun, may somehow. Akala ko may business lang. Kasi alam mo naman ng mga Chinese, sabi, yayaman ka, kesyo ganito, ganyan.
May na-mention Kasi ano, iniisip ko, yayaman ka talaga dahil lahat naloloko ka ng mga yun. merong ano, yung sinasabi nilang Feng Shui yata, na-mention yata sa Hammer and Contact reports, parang hindi siya ganun ka-accurate. Kasi parang may kasama kasi siyang belief. Parang although may mga iba na tumatama, pero mostly is parang based on belief, ganun. So, although maganda yung aesthetic, presentation, ganyan-ganyan, pero hindi daw siya ano, parang it falls on the belief. So, sa akin naman, ang personal say ko dyan, kasi ginagamit ng mga Chinese na, kumbaga, ang ano nila, ang pambato nila dyan is successful sila sa business nila. So, pwede nilang sabihin na, o sige, huwag ka maniwala, pero may effect sa amin, successful kami. Siguro it falls also in the might of the thoughts. Siguro doon na lang din gumagalaw yun dahil with confidence and yung ano nila, yung might of thoughts nila na the business will succeed, kahit na belief yun, it has a power na mag-ano yung ano nila, yung business nila. But not necessarily dahil yung belief na yun is tawag dito, is considered truth, pero ang ano doon is it falls on the might of the thoughts, not the belief itself. Siguro yung belief parang ano na lang yun, parang icing in the cake na sabi nila ito yung ang dahilan na naka-reach sila ng swerte. Sa akin naman, naano ko din yung mga feng shui na yan, yung sa mga tawag dito, yung sa mga water elements, paano mag-flow. Sa akin naman, tinitingnan ko yung logical part ng science dyan, na pag practical siya, if it agrees with science, pwede siyang magamit. Katulad sa bahay, may sinasuggest sila na yung drainage. So parang sinasabi nila dapat ang bahay mo daw is mas mataas kaysa sa street, sa road. So pag umuulan, logically pag umuulan, pag mataas ka sa kalsada, pag medyo malakas ang ulan, hindi ka papasukin ng baha. So sa feng shui, ganun ano nila na hindi ka dapat mababa sa road or pantay sa road, dapat mataas ka ng konti. So iniisip ko logically, okay, logically kasi pag umuulan, tama nga naman, pag mababa ka sa road, so lahat ng dumi ng galing sa kalsada, papasok sa bahay mo. So, hindi din siya maganda. So, some parts of it na parang logical part ng science, I agree, but others na questionable, hindi ako sumasang-ayon. Siguro ganun din sa ng Chinese sa business, na natatamaan lang nila yung part ng logical side, kaya nagiging successful sila sa business, na parang palamuti na lang din yung feng shui, pang patanggal ng takot, kumbaga pampalakas na lang ng loob. So yun ang say ko dyan. How about the others? Baka, Question po nga ulit, Sandy. sige po. Sa Sige po. nanglalangin ba yung mundo, itong crystal na to na form na, kasi di ba through years, patong-patong ng mga energy, mga ano, tapos hanggang sa na-form yung crystal na yan. So, Yeah. sa simula pa lang ba, yung mga crystal na yan ay positive siya? Hindi kasi 'di ba, sabi nga kanina na Mm. kaya ka naglilinis ng negative ano ng nahahagap ng mga crystals. Ito Mm. ba sa simula pa lang pag na-form pa siya, nasa positive na siya or meron na siyang kasamang negative doon sa ano, sa as in yung natural niya? Ang say ko dyan, yung yung primal pa ang ng mundo natin. Meron ng vegetation, kumbaga parang nag-welcome na yung mundo na magkaroon ng primitive na humanoid form. So, ibig sabihin, yung mga layers ng Earth natin, may mga ganda ng foundation, may mga deposits na ng mga precious metals, minerals, and crystals. At that time, mga energy stone is in a neutral state kasi wala pang mga religion, wala pang mga kung anong mga belief na pumasok sa natin, sa mundo natin. So it's all raw, it's all nature. So in a primal state, hindi pa siya yung talagang highly evolved, but at the beginning. So sa beginning niya na
meron basic life, ganun. Masasabi ko na it's in neutral state yung mga powers and energies ng crystals and mga precious metal. So, however, ito nga, dahil dumating na yung mga belief, mga religion, dumami yung population, nag-iba na yung environment, naiba na yung atmosphere natin, nagkaroon na ng mga religion, mga fantasy na hindi na align sa natural state. So, yung mga yun, yung mga thoughts, mga thinking ng tao, nag-deposit na dun sa mga precious metals, sa crystal. So, ang sabi kasi sa book ng Might of the Thoughts, yung thought energy is undestructible. So, it travels very vast distance that can penetrate anything, ganun. So, itong mga raw crystals na in their prime pristine state, neutral pa sila, wala pa silang mga kung ano, biglang pumasok tong religion, talagang open yung mga yun to those energies, to those thoughts na iniisip ng mga tao noon na may belief, may delusion, may fanaticism. So, na-deposit yan for a long period of time na dinala to ng mga travelers from afar, itong mga twisted teachings ng creation. So, yun nga, hindi natin mabilang kung thousands of years yata ang pinagdaanan kasi may na-mention yata, ano ba yun? It's either conversation or excerpts na parang 5 beses daw yata yung civilization dito sa Earth natin na napulbos, tapos nag-rise again, then napulbos, rise again. So, hindi tayo hindi tayo yung parang dapat sana space travelers na tayo. Dahil sa ganyan yung mga belief na parang ubusan ng lahi, bumabalik tayo lagi sa beginning, parang start all over. So imagine na 5 times daw yun na nangyari. So mahabang panahon yun. So imagine na para mawasak ng isang civilization, so it takes siguro 1,000 years para mas makaabot ka dun sa technological development para pwede mong iwasakin yung civilization. So, hindi ko lang matandaan na nung exact number, but I think it's 5 times daw na nag-start all over. So, mahabang panahon talaga. Ibig sabihin, ganun yung twisted yung thoughts ng tao, yung majority ng tao sa mundo. So, na-observe yun ng mga minerals which is underneath the earth. Yung mga ores, mga precious metals, and crystals. So, may masamang effect siya kasi pag nanguhukay siya, katulad ngayon, yung mga panahon ng mga 18th centuries or yung mga kings and queens na nila yung mga gems na yan, natutunan nilang i-polish, i-extract sa bowels of the earth, may dala-dala na silang mga negative swinging waves from the previous civilization. So, pag sinusuot niya ng mga kings and queens, pag degenerate yung thought nila, the more na na-amplify yung thinking nila, maging barbaric or violent. So, na-advise na we should not wear it pag hindi natin alam paano i-cleanse kasi may mga dangers kasi siya. So, unaware yung tao na minsan yung mga mental sickness na kukuha natin doon sa mga precious metals na yan, mga gems na sinusuot. And then, may mga stories na nakalimutan ko anong particular gem yun sa UK yata. May curse yung particular gem. I'm not sure if it is pendant, basta malaki siya. Na pag sinong gumagamit nun, something happens. Eventually, parang hindi pa nila pinaniniwalaan. Eventually, nung mga ilang succeeding generations na umahawak nun, dinisplay na lang nila sa museum. So, wala nang gumagamit kasi nga due to the na parang bad luck na nangyayari. So, it's possible na talagang nag-absorb siya ng negative energies and then it influences the person near it. Mga ganun. Yun lang po, tita. Baka may gusto pang mag-add sa question and answer doon sa ni tita. Kung wala pong magtatanong, ipapalo upan ko lang ng question or remark something.
So, kung ang pinapaliwanag mo ay sa crystal na absorb yung negative swinging waves. Mm. So, yung bang halimbawa na kung ang feeling mo right now, and then nakaharap ka sa Mm. isang crystal, ituon Mm. mo lahat yung negative tingin mo, and then i-absorb siya ng bato, ng crystal, Yes. any crystal. And then, Mm. yung crystal, kung gugustuhin mo, pwede mo siyang ibabad sa isang tubig or itapon sa dagat or something na ganun. So, Mm. mawawala na at least yung ano. May another solution ba yon na para instead na ikalat mo yung negative swinging Mm. wave mo, ilagay mo na lang sa isang bagay na kalalagyan, and then throw it sa dagat, and then doon na lang siya mawawash out, parang ganon. Is that a good solution, or parang basic lang na para akong batang nag-iisip nito? Kasi inaano ko lang na makakatulong siguro yun para hindi na kumalat pa yung negative aspect ng ano ng mga mind natin na tao, parang ganun. Eh, since na ang water naman pala ay nakakapag-wash out ng, di ba yun ang pinapaliwanag dito? Mm. Yes, magre-respond correct. ako. Magre-respond Sige, ako sige kahit kuya. paano. Sige kuya, go ahead. Remember, ang normal process na tinuturo ng creational teaching ay tayo as a living human ay i-aim yung neutral neutral positive equalitativeness. Ibig sabihin, kung meron man tayong influences ng negative, isasantabi lang natin yun. Ilalagay lang natin ang ating pananaw doon sa neutral, tapos medyo konting nakaikiling sa positive. Kung magagampanan natin yon, irrespective kung anong laman ng ating kalooban, effectively, para mo na siyang isinged. Okay. Doon sa epekto sa crystals, kung natatandaan nyo, napag-usapan yata yan dito, na doon sa meditation room sa center, may malaking pyramid. Around the pyramid, may mga hooks kung saan isinasabit yung individual gemstones, yung birthstones ng mga member. Yung crystals na yon, yung gemstones na yon, ini-encourage na ilagay nila sa kanilang forehead during this meditation activity. Dahil daw yung gemstones na yon is a receiver and a transmitter. So, kung ano yung laman ng isip mo, tatanggapin nun, at kung ano yung natanggap, itatransmit. Ngayon, dahil marinig ikaw sa sarili mo habang may meditate, hindi mo na-strike yung equalitativeness, so baka nalamangan ka ng negative, makaka-apekto yun doon sa gemstone. So, dahil doon sa anggulong yun, siguro ang reason kaya nila isinasabit around the pyramid yung parang ano ang lalabas nun, parang necklace na nilagay sa forehead eh. May nakasabit din yun sa tali or whatever, kung ano man, necklace, lace, na enough para makover yung ulo na hindi malalagdag yung gemstone sa kanyang pagkaka-enclose. Tapos pagtapos na yung meditation session,
isasabit na nila with the intention na kung ano man yung nakuhang negative ay ma-cleanse noong pyramid. Or if wala kang pyramid, sinasabi rin dyan sa paragraph na yan, iparaan sa running water. How long? Hindi maliwanag yata kung how long di ba? Siguro mas Opo. matagal, mas mainam. Siguro kung meron kang nakatabing hindi kaaya-aya, may mga away na kitak na nadikitan ka, o may mga whatever, kung ano man, hawak mo yung, or nasa person mo yung crystals na yon, ilagay mo sa isang container, tapos patuluyan mong patuluan sa gripo. Mm. Mong umawas yung tubig na yon hanggat maubos yung negative vibes na yon. Or else, it could remain in crystal. And as such, baka maka-apekto pati sa iyo yung swinging wave na yon, na kung hindi ma-cleanse, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. For information, yung mga bracelet na yan, hindi naman actually gem yan Mga river rocks yung karamihan dyan, or basta something different na ang ginagawa, ini-scout nila, ginagawang bilog, binubutasan, tapos may mga kanya-kanyang kulay na prominent dun sa ano. But still, kahit rocks yan, nagko-qualify yan doon sa definition ng crystal. Because yung rock, maaaring basic pa lang yun. Pero yung diamond is became a diamond because of the pressure that it went through and matter of time. I don't know kung yung rock na meron kong tawagin sa amin nung araw na kami mga bata. Batong buhay. Ibang kulay niya, kulay puti. True and true, kahit masagin mo yung puti pa rin yung loob nun. Hindi kagaya nung river rock or river sand na gray. Yun, puti. Ang tawag namin doon batong buhay. So, even if it is coming from a river together with the other rock, it is different from all others. Meron din akong napansin na alala kong bigla, sa Mexico, merong malaking cave. Yes. Na gaposte yung mga, kung tawagin, crystal lang definition nila ron Parang bahay ni Superman, kuya. Yung bahay ni Superman. Oo. Nire-relate nga yan doon Parang yun ang pinagmulan ng idea na si Superman napupunta ron sa ganong environment Anyway, tinanong ko yan kay Billy, ano ba ako silbi nun? Hindi ko alam Yan lang. Tapos gusto lang dagdagan kuya, yung doon sa Mexico na na-discover nila. Maganda siya kasi parang it's a wonder yung lugar, malaking crystal. Ang ano lang doon is pag pumapasok pala sila yung mga geologists, kailangan nila magsuot ng oxygen kasi below yung oxygen level, and then napakainit. Hindi daw talaga magtatagal yung ano doon, yung kung sino gusto mag-visit. So hindi siya pwedeng gawing parang tourist spot or kasi nasa siya, yung parang sa mine, medyo ilalim siya. Mainit, so nadi-dehydrate sila, ganoon daw yung init. Pero sa maganda talaga siya yung crystal formation, parang bahay nga ni Superman. So, okay na ba tita, yung sa question mo? Get ko naman yung sinabi ni Kuya JS na yung unang binanggit niya,
kahit sarili lang natin makakapag-paid ng negative thingy. Kaya ko lang Mm. naman kasi naisip yun dahil di ba nung na-discuss nung araw ni Renz na 'di ba ang pinaka-vulnerable part of place ang simbahan dahil how many hundreds of people coming in there tapos nagbibigay Mm-mm. sila ng mga negative dahil sa yung sama ng loob, problema and everything doon nila nilalabas. So, Mm-mm. na-absorb yun at tapos na kung yun nga open air at na-absorb and everything tapos dinidiscuss natin ang mga bato na nakaka-absorb din sila. So, kaya lang Mm. pumasok bigla sa isip ko yung, maganda siguro kung meron ka mga rocks and then para masarili mo na lang yung problema or yung negative mo, ibahon Mm. mo sa and then hagis mo parang ganon, hindi ka na nakapagkalat pa ng energy kahit sa loob ng bahay or kahit saan lugar, parang ganon. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Kaya ako lang naitanong na para akong batang nagtatanong. Thank you po. Thank you sa paliwanag. Meron naman tita na ganyan in a way yung therapy. Kalimutan ko ano word yun na therapy. Yung sa mga traumatic na or pwede din yun sa mga simple problems. Sinusulat nila sa papel yung yung mga problema nila, yung mga gusto nilang i-express na something that is negative or something na bad experience, ganun ganun sinusulat nila yun sa papel, and then pag sulat nila, babasahin nila yun slowly, and after basahin nila slowly, susunugin nila from the bottom yung slow flame. Then habang susunog yung papel, binabasa din nila yun. So it's part of a letting go na parang na ilagay nila yung negative energies nila doon sa papel na yun, na isulat nila yun. Tapos tama din yung sabili material na ang pwedeng mag-destroy doon sa mga negative singing waves na yun is either water or fire. So yun, habang sinusunog yun, gumagana yung loob nila, parang may process of healing and recovery. So it's part of letting go dun sa mga emotions na traumatic or something bad or something it needs a psychic healing or mental healing, something ganon. So isa yun sa mga ginagawa parang parang recovery in a way na may maganda din naman ang effect. So may pa gusto pang Nakikita ba ng pool yung Siguro, sinishare ko na na books? Opo, oh, tita. Large oh, enough? oh, Okay. Just oh. want to make sure. Yung tungkol doon sa concerns na sinusulat sa papel sa sinusunog, pwede rin yung wishful dreams. Mm. Kahit pa paano tayo, meron tayong, araw, ganun tayo, mga ganito, ganun. Mm. Baka kung madalas mong gawin sinusulat ko sa papel, sinusunog, baka mangyari. Si Mrs. ko, may pagkaaswang yun eh. Ginagawa niya yan eh. Ginagawa, ewan ko. Ewan ko kung ano laman yung sinusulat niya. Baka ako inaaswang, hindi ko alam. Yun lang. Anyway. May may mga dagdag pa sila. Ay, dito pala Tita Cynthia, may nagtaas pala ng kamay. Tita Cynthia, yes. Yes, thank you, June, I just happened to be awake. But then this is very interesting. No, because it reminds me, I think in the Philippines, sometimes I know, I heard my tita talking about how some people, I don't know if it's for good luck or bury something in the soil. I think it's something like I don't know whether it was superstition, no, but it's interesting that they brought this up. What book are we reading right now? Is this? Fluidal energies. Very interesting. Okay. Well, that's what page are we on? This is now it's 248. 248. Yeah, no, I just happened to think about, I guess they were saying, I don't know whether it's to bring luck or whatever it is, but I don't know what the context is, but
I remember them saying that my tita happened to mention something about they bury something in the soil. I don't know. Have you heard about that? Is that a Filipino thing? I'm not so sure, but I remember something about that, whether it's for good luck or something. I don't know. It just happened to cross my mind talking about soil and I guess it's logical. Uh, you bury things to let it rot, like our dead body, di ba? Even bad thoughts may be buried as well. I think. I think. oh, but this has something to do. It's not something dead that they bury. I don't know whether it's a statue or something, but I know I'm trying to recall, but it just maybe I misunderstood. I don't know what is, but I was young. I could hear the conversation, which for me was curiosity. That's why I kind of vaguely remember it, but. Something about burying something to bring about luck or to change one's fortune or something like that. Actually, Cynthia, dito sa atin, pinapractice yung when you are building a house, the Mhm. first post that you will bury, bago ilagay yung post, naglalagay ng kung ano-ano doon sa ilalim ng hole. It could be a newly slaughtered chicken, where the blood is spilled doon sa post. Now, it happens also with big construction, like the public work things, yung mga bridges, mga roads, may mga ginagawang ganyang practice. Whether it is working or not, I cannot say. But imagine engineers and architects yung nando doon at mga workers. And yet they are doing that. So, siguro sabi nila, wala namang mawawala, let's do it. Oh, like a Submit ka sa blessing. bahay. Oh. Yeah, I think so. I parang, think I remember. Parang Yeah, offerings. Yeah, I remember Yes, something parang like that with the house yes, yes. kasi in White Plains. But then, yeah, that's why I was thinking. It sounds something in a way kind of Masonic, di ba? I think part of the founding fathers when they ritual. when they built the different buildings around Washington D.C. Like George Washington, a lot of them were belonging to as a Freemason. Were outwardly Freemason and something to do about the cornerstone, the first to set the build. Yeah. I think that's what I remember. It had something to do with the house. Yes. Okay, thank you. Yeah, you made me remember something. I'm glad that you're able to recall that because as a child and you're just hearing about that and you don't know what I mean it's interesting enough that I remember they're talking about something like that because for me it was very I was intrigued by the thought. Thank you. Meron naman sa amin, sana nandito si Delbs, baka alam to ni Delbs. Yun nga sa DPWH na pag may ginagawa silang road construction, tas known that place na may mga may engkanto, may mga something diwata, ganyan. Pag nag-start ng gawa ng road, laging nagbe-breakdown daw yung mga sasakyan, yung mga heavy equipment, nasisira, and then mahirap daw talaga i-push yung project na ma-meet yung deadline kasi ang ano pala ng mga engineers na yan is kunyari meron silang project na tatapusin within, sabihin 100 days. So, binabayaran sila ng gobyerno, okay, contract natin is for 100 days. Ngayon, pag naglampas ka pala ng 100 days, sa bulsa na ng engineer yung mga gastos na matapos yung project. So, being said, gano'n, naging common practice kaya sabi ni Kuya Jun yung kailangan sa bridge
na mga dugo ng mga sacrifice animals, gano'n. Just come to think of it, mga engineers siya nakapag-aral sa mga schools na hindi tinuturuan ng mga rituals. However, pagdating sa mga province na yan na may mga project na highway or mga roads, na-remember ko na kinikwento sa akin na hindi daw matuloy-tuloy yung project. Tapos ang sinasabi ng mga locals doon, sir, mag-ano kasi kayo, mag-offer kayo something para hindi magalit yung mga nagbabantay. Term nila ng mga nagbabantay daw na spirits, something gano'n. So, hindi sila naniniwala, sila naman nagsasuffer. Hindi ko sure kung sinasabotahe ba sila ng mga tao doon, but makikita niyo yung practice, talagang ina-adapt. Pagdating niya sa mga province na yan, ginagawa ng mga engineers. So, nung ginawa nila yan, yung parang ng dugo or offering, madali daw mag-pave ng road, parang smooth, walang istorbo, parang ganoon. So pag meron sa pag may area na bagong ano na naman na ipipave nila ng road, pag alam nilang may something ganun, mag-offer na naman sila. So hindi ko alam, I'm spellbounded kung anong logic behind that, but it has an effect na pag hindi nila ginagawa, nahihirapan sila. Pag nag-offer sila ng ganun, smooth sailing. I don't know, maybe Might of thought pa rin. my top thoughts, I think, maybe, yeah. So, any more would like to share? So, kung wala na, maganda na. I Yes? think I will. Yeah, pareho ba to? Kasi alam ko, pag may mga di ba, mga nuno sa punso, dapat makiraan, na yan, you ask permission so that Yes. you don't get kasi that actually, I know it's like some people think it's hearsay, but then actually it happened to my grandfather. They told this story to us. They went to parang like a forest. They had a picnic. Tapos I think I guess he didn't ask permission to go something through, and then what happened was he went missing for some time. And the weird thing is that it's like he was put in like another dimension. They could hear him like he's far away, but he couldn't see them. And no, it was really scary because I think it was like about a couple of hours. I don't know whether sometimes I'm thinking from hearing the story, I'm thinking about alien abduction because he could hear basta they could hear each other. It's like they sound so far away, but that's what happened to him. So I think later on they were talking about it. They were saying that maybe he stepped on some gnomes, duende, and that, or sometimes they're naughty. That's what they said. They have that same situation in Ireland, and about the little people or the duendes or nuno sa punso, something like that. I mean, I just thought about it, but it really happened, I think, within in our family. My mom's dad was the one that experienced that. Yeah. I think siguro, tita, there is something about it kasi doon sa Figu, Switzerland, may mga statue si Billy Meyer ng mga dwarfs. I'm not sure ano yung measurement ng dwarfs na kung decoration yun or just for aesthetic purposes. Pero sabi sa contact notes, may mga dwarfs daw na dumadalaw kay Billy. I am not sure ano yung height nun. O yung dwarfs ba na iniisip natin is dwarfs na masyadong maliit na parang size ng palm lang natin, or it's a dwarf na parang mga 3 foot or 2 foot ang height nila. Talagang Yeah, dwarf yeah. yan, literally. Ang istorya niya, the way I recall, yung lugar nila Billy ngayon, it used to be a lake, Lake Sonora, if I remember it right. And around it lives yung grupo ng mga dwarfs na yan. So, in effect, all the occupants ng lugar na yon ang dwarfs.
Mm. So siguro ang reason bakit merong rebulto ng dwarf is to memorialize yung idea na yon. Pero in Mm. truth and in fact, sa sa sa, sa, sa contact report naka-declare na merong set of people or group of people that were considered dwarfs, and around that lake, which is no longer there at this time, pero around the center yon, or in where the center is actually. Actually, Diba? that's true, because actually they were able to take pictures kasi when they were laying out the foundation, they laid out cement. And then I think there were small feet. There were small like shoes or feet around there. They even actually took a picture of it. Yeah, I remember that. So there's actually evidence that that they were there. They because of those little footprints, they actually have it somewhere in cemented area there. Yeah, Fossilized. yeah, Fossilized. yeah. It's no, like how people search for Bigfoot or whatever they have, but they have it. I think it's a photograph. I remember. I wish I asked. I totally forgot about it when I was there. But another thing that I wanted to see was the tree where they had the laser beam go through. I did. I wasn't well enough, I guess, to go up higher there. But I think I vaguely recall seeing that the first time I went there because I've just been there 3 times, right? The second time anyway, yeah, that the first time I think I saw the tree, but I never saw the footprints. But I remember there was photograph taken of it over there. Yeah. Yung Kuya John, yung Mag-react lang akong konti doon sa Nuno sa Punso. mm, Given the information dito sa libro na ito, ako, I would wish na ang appreciation would be towards hindi man siya physically spirit, which is really the case as explained. Hindi yung spirit ang source, kundi yung swinging waves that has been deposited in the area, like the church, like in the crystal, like in the forest, like wherever, di ba? Kung ang pag-uusapan yung effect, kung bad swinging waves nga ba yung around the area, di maapektuhan tayo ng bad swinging waves yun. Just like what Billy suffered when he went to the church one time. So, the more you are sensitive, the greater the possibility na maapektuhan ka. So, yung grandfather ni Cynthia may be highly sensitive. In the same way, yung aking panganay na anak, during the time na nasa college sila sa Lasal, they had a trip to Dolores, Quezon. They went up the mountain, went to the forest, and in her particular case, she got lost for a while. How, why, I don't know. She could not explain. I don't know who were with her. So yung guide is very important when you ever go there. Renz, have you been through the mountains of Dolores? Magandang experience yung lugar na yun. Ano po yung Dolores? Sa Laguna po ba yun? Quezon. Quezon, no. Dolores, Nakapunta ko Quezon. sa Makiling. Sa Makiling. Bundok. Mga bundok. May misteryo. Oh. Pero tama yung nagre-react lang noon sa dwarf. Tapos, kasi yung dwarf, may totoong dwarf, di ba? Yung mga maliliit na tao.
Tapos meron din kasi yung mga elementals which is totoo din yun. Yung may iba-ibang dimension sila na Mm. nandito lang din sa mundo. So, bilang siguro dyan yung mga, yun nga, baka yung mga nawawala, na-stuck sa ibang dimension. That's a possible to, tapos may babalik din sila. So, yung mga elementals na nandito sa Earth din. So, we cannot explain them. Pero they sa contact report, sinabi naman na totoo sila lahat. So, In kapag support meron, of that, hmm, sige in kuya. support of that, friends, yung panganay kong anak also were disclosing to us as early as very early in her life na inimbitahan siya by her friend, tineterm niyang kaibigan, at saka sinama siya sa loob ng puno. Na kung Hmm. makapasok daw sila doon, ang liwa-liwanag daw, ang ganda-ganda raw doon sa loob ng puno. Ako, kinikilabutan ako ngayon. No? Ngayon ko naaalala yung kwento ng anak ko yun. And I don't know how true it is, pero she's very young. I don't think she's making up stories. Uh, anyway, that's another matter. Meron, di ba meron kuya yung story sa Philippines yung parang ano ba yung yung disappearing city na during after World War II na may logging company something na daw parang mayroong area doon na nag-order daw ng maraming ba yung barko ba o ship from US, tapos sabi i-ship daw sa ganitong lugar sa Philippines na i-delivered naman daw, tapos nagugulat sila hindi na nila makita yung barko na yon. Tapos minsan daw pag nag-open daw yung dimension na yun, somewhere in that far distance yung sa island na yan, may nakikita silang gleaming city, advanced daw, ganun. Tapos minsan pag na-invite ka doon, hindi ka na daw makabalik. Tapos ang usually sinasabi, may pinapakain sa kanila para hindi na sila makabalik. Sabi, mayaman daw na bansa, ganun-ganun, ganyan-ganyan. May mga ilan na nakabalik kasi di sila kumain or something, may pinapakain sa kanila. Ang experience daw nila, advanced daw na city, ganun. Tapos, yun nga, pag babalikan nila yung lugar na yun kung saan sila pumasok, hindi na nila makita. Sabi nila, parang somewhere dito yun. So, minsan may sumusulpot daw doon na tao na nag-i-invite, ganyan, na sama kayo doon sa ganyan, sa namin, sa lugar. Tapos pagpunta nila doon, magugulat sila, ba't wala tong city dito? Ba't ngayon meron, maganda, maliwanag, ganun, advanced daw, ganun. So, mga kwento-kwento lang yan kasi, yun nga, siguro may mga dimension doors dito sa lugar natin na minsan nag-open, minsan nagko-close. So, baka hindi lang natin alam paano yung access doon. Sila lang yung may alam. So, siguro may mga dimension beings, ganun. Same din dun sa puno, baka yung puno na yun, it's a dimension door na dinala sila. Yung anak mo ba yun, Kuya John? Dinala sila doon sa puno? Oo, panganay Oo. ko. Anak siguro age 3, 4 years old at that time. Oo, I think pwedeng si maging... Yes? may nagtaas ng kamay, Ate Cynthia. Sige, Ate Cynthia. Baka kanina pa to eh. You Oh, have a I know. new question? I'm so excited. I'm glad I got here, June. And thank you, June, for inviting me. I just so happened to be awake. But anyway, all this in my goodness. Yeah, that kilabutan, that's what you call confirmation chills when you feel that. That means what you're hearing, what you're saying is true. Because your body, your body is agreeing to it. Anyway, I just thought about it because I like watching documentaries and stuff like that, and especially that have to do with otherworldly things. And I remember they're talking about a place called High Brazil. In one, yeah, High Brazil, and it only just comes out almost like that city that you're saying.
when I guess it depends on the frequency of the person that gets the invitation or something like that. But I know because there was that case that's a very it's a very famous UFO case when they actually landed in the base, the Penningston case. It happened in England, and I think there was a sergeant that was there that was called. It was after Christmas Eve, and it was a U.S. base that's in England, and then there was a UFO that actually landed, and they were saying, and he was given like a binary code because he actually touched the surface of the UFO. And then later on, he just kept getting these numbers, ones and zeros. And then when they analyzed it, it had to do about monitoring Earth, for advancement, something like that. But I'm sure you could come across it if you look about that um, in England. It's a very one of the very famous cases because a lot of people were called to investigate what was happening there, and they have tape recordings and then stuff like that. But yeah, that was an idea. And then it's interesting. Thank you, June, for sharing about your the own experience, and that we have at least two I, our own anecdotes to back up things that have to do with little people and all that stuff. And it's interesting when you talk about going inside the tree because there's some instances where they could manipulate as things space time. So for example, if it's some of the UFOs are small, right? But they were saying that like those that I think experience getting into it somehow it's bigger than what you see. So it's amazing what kind of dimension that is because it's a small craft, but when you come inside, it's huge inside. So I mean, how does that happen? So there's a lot of things about the universe and about dimensions that we don't know about, and so it's really, it's so interesting. It's like it makes the world or the universe so magical that you really want to learn more about it. And I think that and the key is our minds and our the creational energy in us that shows all the possibilities that could happen, if we're only open like children that they don't have closed minds or beliefs, and then that's why they're able to experience all these magical things. Yeah, that's it. Ayun, nahanap ko na yung city. Ang pangalan pala, Biringan. Sa city ng Samar. Sabi ito, Biringan is a mystical city said to lie invisible between the municipalities of Gandara, Arangan, and Pagsanghan in the province of Samar. So, baka interested kayo maraming mga vloggers at saka mga documentaries sa YouTube. So, if you find it, can you put that Yeah. that link in the chat or something? the word, ito, ano ko yung word. Biring. So that you could research it. How fascinating. Isn't that, wait a minute. Samar, don't they have, where's that place where they have a lot of aswang? Place. Huh? It's a natural place, yung Biringan. Biringan. I think it was featured sa Jessica Soho on time. That Biringan, the city. Ito, Biringan. I put it in the chat. Biringan. There's a lot of link, but you can choose which one is because I just randomly clicking some videos, so you can find it in the YouTube. A lot of videos, Biringan. Yeah. So any more? Yes. Thank you so much. Yes, there are true. No, kasi I always remember when we are kids, one of our good best friends when we were kids, meron silang yaya
And then that Yaya was featured sa local news because she is always lost, nawawala siya palagi. And then they just find out na nandun lang siya sa puno, nasasabit siya sa puno. And then she's thinking na inasawa pala siya ng isang, they call them lampong, or don't know, it's a mystical or mythical people or being. I don't know, but we had a local name. They call them yung lampong or something na medyo mabalahibo and stuff like that. Yeah, tapos favorite daw siya. Tapos meron lagi siyang wedding gown pag natatagpuan siya. So it's been, yeah, it was been featured sa mga local news. So yun yung kwento na. So it's really new. So maraming mga eyewitness. Ano. Tapos she was offered with lots of gold, etc., etc. To just come over dun sa lugar daw nila. So those claims, we cannot really na hindi i-seclude natin sila, di ba? Kasi they really exist. Those kinds of mga misteryo or something like that. O kababalaghan. Because they're real. Even in Figu, they've been discussed, di ba? So yeah. Talking about gold, alam mo, ang huli kong naringgan ng ganyang mythical story, no less than Elon Musk. Oh, really? Kapasok daw sila sa isang underground room full of gold. Ewan ko kung AI lang yon or what, pero he was talking, I saw his face, I heard his voice doon sa video na yon, whether it is true or not, I don't know. So mythical, yes, it's something to be proven, ibebet pa dapat yan. And if there is consistency in what we're talking right now, there are other dimensions. And what Elon Musk must have seen is another dimension. In the same way na yung yaya ng iyong kaibigan is of another dimension. Because in effect, hindi naman nakikita yung post nung yaya, di ba? For all you know, ano lang yan eh, delusional lang yung yaya. Pero ang tanong doon eh, saan nanggagaling yung wedding gown? I think you can carry Sir, on. mag-iingat ka doon sa bundok ha. Sir, kasama sa usapan niya. And also Sila po dapat mag-ingat sa akin. and also don't forget about Agartha. The city Those of Agartha. people underground. Yeah, those people exist too. The blue people. The blue people, yes. Mga advanced mga ano doon eh. Mount Shasta ba yan o yung nasa Tibet? Agartha. Agartha, the blue. Yeah, I think. Anong location na nasa isip mo dyan when you mention Agartha? Gobi Desert. Gobi Desert. Gobi Desert. Yeah. Pero iba din yung sa Mount Shasta. I think they're extraterrestrial too. And living there. Okay. Pero yung meron mga... din daw sa ano eh. Sa Tibet eh. Ay, Himalayas eh. Yeah. Himalayas. Yeah, Shangri-La or something like that. Yes. Yung mga stories na ganun, yung mga interdimensional being, pag once nag-interact sa human, in-offeran daw ng gold or something pag kinuha, pag nahimasmasan, hindi daw gold ang hawak na something bato or ano, nagiging iba. I don't know if they are playing with mind tricks or hypnotizing us na we are into this another world or something. Pero the way they penetrate our minds, we are convinced that we are in that world. Tapos, yun nga, nandun ka sa puno, bigla, sa lugar na yun. Pero you're thinking you're in their kingdom, ganun. Tapos, binibigyan ng mga pera. Tapos, pag nahimasmasa na,
dahon. Something ganun. Mm. I Yeah. don't know. She really received a lot of important or valuable mineral Metals, or minerals, anong yeah, tawag gold nun? too. Gold or Gems. is it from the Pleiades that it came from, Ren? Oh, no, I don't think so. Kasi kahit sa center, may nagpapadala sa kanya ng kung ano-ano, di ba? Like yung mga Ah, old coins na talagang silver old coins na maybe 1,000 years okay. ago. Okay. Okay. Kaya marami talaga interdimensional talaga dito. Which is proven correct naman. Ay, Baka si yung Nanay Rebecca, Pero yun wala din. pang book regarding that, ano, Ren? They have I not think, published a book. yeah, I I don't, know in the yeah, contact notes, in the contact contact notes, notes. they mentioned something about, during the time when they were just starting the center. Yeah, Like even at one point, remember they were thinking if they wanted to fix his arm, right? But then he declined because otherwise it opens him up for he could get kidnapped, and then all because they'll try to study the technology and stuff like that. And Yeah. even when it comes to thinking of what they could do to help out monetarily when they were just starting the center. But then if he has that, that's evidence that it could be used against him, and then that they could even try to kidnap him and stuff, things like that. So that's why you know it's best that they work to build the center together and just join their forces as and not accept that type of help from the Pliaran. Meron din tita na minention bukod sa dwarf, ito naman mention elves. So it's regarding din sa yung World War III, looming World War III, the use of these nukes na parang nag-penetrate yata sila Billy doon, tapos ang sabi, look at those elves. Elves ang term pero hindi describe ano yung ano. Sabi niya, they have yeah, similar elves, yun yung feet. mga duwende. Yung mga Hindi din elemental yun. being. Kasi, iba din yung dwarfs eh. May maliliit na tao sila pero maliliit. Ah. Are Ang these inisip ko, like Kasi, fairies? I Like the thought fairies elves. in ano? I think, yeah, I Ha? know they're different kinds. Are these like the fairies? and Because in gnomes. England, yeah, gnomes is different. And then I Yeah. think gnomes are the ones that are the statues that are plentiful there. They have gnomes. That's why it's also carried over. You see gardens here that have gnomes also, things like that. Yeah. If Those elemental beings. yeah, to acknowledge that there are a lot of like divas or stuff, that everything is alive really when you think about it, have energy. Yep, doon naman sa contact reports ang sabi, if mag-escalate daw yung nuclear war, yung effect daw nung energies na blast na gagamitin, it might penetrate daw dun sa dimension ng elves, sabi nung nila Billy. Pag nangyari daw yun, mag-i-intervene daw yung mga elves. Pero it's another dimension na parang Earth-like, a shifted Earth, na yung sabi nila Billy. Oh, they have similar beam ships katulad sa inyo, those elves. Sabi niya, yes, but hindi yan katulad na advanced na ship namin. Medyo ano pa yan, lag behind pa. Tapos, yun nga sabi nila, if the Earth human is foolish enough to trigger yung mga nuclear war nila, it might affect daw yung dimensions nila, and then they will be forced to penetrate daw dun sa dimensions natin dito para mag-intervene. So before daw makadamage din daw doon sa dimension nila. So yun ang term niya, look at those elves. Ang tumating sa isip ko, yung elves ng Lord of the Rings, sabi ko, mga matangkad to, yung mga, hindi pala yun, mga dwarfs din pala yun, Rens. Yeah. May mga titans and colossi din that nag-exist. Pero yung yeah, may maliliit din. We just think, that's really cool because some people, they only think that we only
the only human beings living on this planet. Pero if it sa marami talaga. Yeah, halo-halo. Baka Mga So, napanood sa experience third ni dimension. Sister Rebecca para makapag-share sa yeah, sure. I was trying to ask Ate Rebecca. Maraming experience for sure. Nanay, please. Good morning po, good evening sa lahat. Matagal po akong nawala kasi po dahil medyo na-down po ako ng sakit. Almost 3 weeks po kasi yun eh. And then, ngayon, nagpapatuloy pa rin po ako ng paggagamot. For 3 months, magagamot po ako. Kaya hindi po ako nakaka-attend noon. Dahil po sa ganong kalagayan at yung pinaiinom po kasi sa aking gamot ngayon, meron pong pamparelax. Kaya pagka iniinom ko, pag nahiga ako, nakakatulog po ako. Pero ngayon, nangako po ako sa sarili ko at kay tatay na hindi ako iinom ng gamot para ako maka-attend at maka-join. Kasi marami akong mamimiss. Marami akong hindi makaka-catch up. Pagkatapos po nito, saka ako iinom kahit wala na siya sa oras, pero hindi po yun reason. So, doon po sa pinag-uusapan, yung una ko po yung narinig natin, parang tumututol po yung isip ko, parang ayaw ko siyang tanggapin yung mga pinag-uusapan, yung narinig ko po kanina sa crystals, sa mga iba pa na nag-absorb ng mga energy o nung lahat ng mga bagay. Sabi ko sa isip ko, paano mangyayari yun? Dahil sila ay part ng material things o kaya ay meron pang, sabi ko, tumututol yung isip ko, parang hindi ko tinatanggap at hindi ko matanggap. Siguro dahil doon sa pag-aaral na nakuha ko sa espiritismo, yun po siguro yung parang nagbablock. Pero habang nagpapatuloy, yung pagtutol ng isip ko, yung isip ko rin yung gumagawa ng paraan para humanap ako ng reason, humanap ako ng katwiran na pwede ko siyang matanggap. At matatanggap ko siya na hindi man completely, pero mayroon ng parang magkakaroon ng puwang para tanggapin ko siya, para pag-aralan ko siya, at mayroon siya ng maidagdag sa akin. Kasi anumang bagay po na katulad ng pag-aaral na to, mawawalan po ng silbi at kabuluhan kapag pinabayaan ko yung pag-iisip ko na hindi ko siya matatanggap. Hindi po yun yung tama para sa akin. So nag-reason out ako sa isip ko habang nakikinig po ako. Nakakatulong po yung naririnig ko na mayroon ng pumasok sa isip ko na sabi ko sa sarili ko o yung isip ko nagsasalita. Na ang sabi niya, bakit hindi mo matatanggap? Bawat isa sa daigdig na to, magkakasama. At dahil sila'y magkakasama, pare-pareho silang nagtataglay ng lakas. Nasa kanila yung energy o enerhiya na siyang buhay. Nasa kanila yung power sa tao at sa lahat ng kapaligiran sa sandaigdigan. Dala-dala nilang lahat yun, nagbibigayan. Sa pagbibigayan yun, nag-a-absorb bawat isa. Kung ano yung ibinibigay ng tao sa pamamagitan ng thoughts niya, sa pamamagitan ng emotion niya, sa mga karanasan niya, ibinibigay niya yun doon sa kapaligiran niya. Yun yung lakas na na para ba yung binabahagi niya sa sandaigdigan o dito sa kabuuan ng daigdig natin na to. So, sabi rin ng isip ko, pwede mong tanggapin na ang daigdig ay great absorber katulad din ng lahat ng nandito.
na kung ano man yung iiwan niya mga bakasyon. Sumagi din po sa isip ko na sabi niya, tingnan mo kanya yung halaman at saka ang tao, ang hayop, ang tao, ang halaman, at yung iba pang mga bagay. Hindi ba nandoon yung pagbibigayan nila? Kinukuha nila yung kung ano yung nasa isa, ibinibigay sa pamagitan ng kanilang lakas, kinukuha. Halimbawa, ang halaman, mayroon siya ng waste product sa kanya na ang pangangailangan ng tao. So, binibigay yun ng tao, inaabsorb ng tao dahil yun yung buhay niya, yun po yung oxygen. Hindi kailangan ng halaman ang oxygen, kaya nagiging waste yun sa kanya. Nakakailangan ng tao dahil yung oxygen, yun yung kanyang buhay. Meron naman po na nahandun din sa tao na parang nagiging waste product din niya yung carbon dioxide na siyang pangangailangan ng halaman para siya ay makaproduce o makapag-manufacture ng food na pangangailangan ng tao, pangangailangan ng hayop. So, doon po sa bahaging yun, natutuhanan natanggap ko, ay oo nga, talagang ang lahat ay mayroon ng kani-kanya na nakakaapekto, either negative, positive, at sabi niyo nga meron ng positive neutral, meron ng negative neutral. So, kaya yung isip ko, unti-unti nabubuksan, kaya lang kulang pa po talaga. Siguro hanggang doon lang yung kaya kong abutin, pero nagpapasalamat ako kasi nagbibigay siya ng puwang, nagbibigay siya ng daan para meron akong matanggap, meron akong ma-absorb na mapapakinabangan ko na magpapalawak noong kamalayan ko. So nahandoon po ako ngayon dito at the moment, nandun po ako sa stage na yun o nandun ako sa estado na yun. Sa ganoong pag-aaral ko, sa ganoong pag-iisip ko, sa ganoong pangangatwiran ko na yun yung ipinagsapapasalamat ko kasi kailangan walang masayang. Kailangan lahat magkaroon ng kabuluhan dahil yun ay bahagi at produkto ng isang pag-aaral na magpapaangat doon sa katulad ko na nanatili doon sa isang kapaniwalaan na unti-unti kailangan iwan mo siya. Kailangan hindi iiwan siya na hindi para pawalan ng kabuluhan kasi doon ka naging matatag sa kapaniwalaan na yun eh. Doon ka nabuo sa kapaniwalaan yun. Pero kailangan mag-grow, kailangan mag-develop. So, yun po yung nasa akin ngayon na sinasabi ko sa sarili ko, nakaka-affect yun. Then pumasok pa rin po sa akin yung paano siya nakaka-affect. Yung negative ng kristal, yung mga bato, paano nakaka-affect sa isang tao samantalang yung bato o yung kristal na yun, nandyan lang siya. Hindi siya gagalaw, malibang siya'y damputin, malibang siya'y kuhanin ng kamay. So, paano siya nakaka-affect? Ang sagot din ng isip ko, kasi parang nagtatanong pero isip ko rin yung sumasagot. Ang sagot ng isip ko, bakit hindi magkakaroon ng effect? Dahil may lakas siya. Pag ginawakan mo, yung kamay mo may lakas. So, magtatagpo sila. Mag-uugnay sila. Kung ano yung taglay ng bato, dahil nandoon yung mga naiwan niya na nasa sa kanya, maibibigay sa'yo. Minsan nga, sabi pa nga ng isip ko, hindi mo ba alam makaka-cure sa'yo yan? Hindi mo ba alam na mga kristal na yan at mga batong yan ay magiging medicine para pang cure sa isang sakit? Hindi lang makuha ng isip ko kung ano yung sakit na kayang i-cure noong kristal. So, dahil nandun yung lakas kung siya ay negative, magkakaroon lang po siya ng epekto sa tao. Kapag may negative na nandun sa sarili niya, parang law of affinity, yung batas ng afinidad,
na kung saan negative, di po ba? Negative ka, meron ngayong aangkupan, may uugnayan yung negative na na-absorb noong kristal. Pero kung wala sa'yo, walang epekto yun. Pero meron kang mararamdaman. Kung ang negative ay katulad ng isang salat, ng pagsalat magaspang, masakit sa kamay, mararamdaman mo yun. So, yun po yun. Hanggang doon po ako ngayon nag-aaral. At doon po sa sinasabi ninyo na yung mga maliliit na tao, sa akin po kasi ang tawag po maliit na tao, naging experience ko po yun kasi pinupuntahan po ako ng maliit na tao. Sa pagpunta niya, inaaya niya ako. Every madaling araw po yun eh. Inaaya niya ako, halika, sumama ka sa aming kaharian, halika, isasama kita. Pero hindi po ako sumasama kasi ang paniwala ko, ayon sa mga kwento-kwento, pag sumama ako, hindi na ako makakabalik. Ayoko po, nung kaya sabi ko, hindi ako sasama sa iyo, ayokong sumama sa iyo. So, hindi niya ako napipilit. Sabi ko, hindi mo ako kayang pilitin. Ayoko. Hindi ikaw ang masusunod, ako ang masusunod. So, aalis siya. Noong sumusunod na, mga sumusunod ng mga sumusunod. Kasi hindi lang siya isang araw, hindi lang siya madaming panahon eh. Hanggang ngayon, nandito siya. Minsan-minsan binibiro ako, pinupuntahan ako, na ang ginagawa niya, dinadala na ako ng bulaklak. Nakikita ko po yung bulaklak. Pero alam nyo, ang bulaklak, kaya parang ipinapadama niya sa akin, hindi siya tao katulad natin, na siya ay isang elemento. Kasi ang bulaklak niya, na kanya ibinibigay sa akin, yung mga kabuti na nakadikit doon sa mga punong kahoy. Yung po yung ibinibigay niya sa akin. And then pagkatapos po, sabi ko, pambira ka naman, kabuti yan. Pero sige, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kabuti eh. Sabi ko gano'n, o di salamat sa bulaklak na bigay mo. So yun yung sinasagot ko sa kanya. And then pagkatapos po noon, haharanahin ako nung mga malilinggit po isang orkestra, buong orkestra po ang ipinadidinig niya sa akin. Eh di tuwang-tuwa naman po ako. Yun po yung karanasan ko na hanggang ngayon, hindi naman madalas na ngayon, kung hindi minsan-minsan, pumupunta siya sa akin, dinadalaw niya ako, minsan bibiruin ako, itatago yung mga gamit ko, paghahanapin ko, hindi ko makikita. And then, pagkasabi ko, ayoko na, magagalit na ako sa'yo, magtatampo ako sa'yo, huwag mo na akong pupuntahan. Sinasabi kong gano'n. Ibabalik niya sa akin, ipapakita niya. So, yun po yung mga pangyayari na nagaganap sa akin. Siguro po, konting elaboration pa para sa inyo, para yung nabigyan ng puwang sa akin na isang aralin, makapagpatuloy na makapagpalawak pa sa natatanggap ko. So, pasensya na po kayo, nahaba po ako. Nakuha ko po yung maraming yung oras. Siguro bumabawi lang po ako. Maraming salamat po. Palakpakan! Okay lang yun. Ano din namin yung niya, Tita Rebecca, yung boses. Ang galing. Kaya this is the best group talaga kasi we have all these stories. I think it's because we have a lot of dense forest, so you could really feel creational energy in nature and all this stuff that we have all it, and then so many islands too. And I mean, it's just so fascinating. I'm glad I was awake to join you, this time. So now I'll make it a point. I really have to set my alarm because I don't know. This for me is the most fascinating stuff. So I don't want to miss anything. So, okay, I'll try to speak Tagalog. Pag nag-uusap po kayo, Ate Rebecca, Tagalog ba ang ang inyong Tagalog po. Saan Teacher. Oo. Saan po Kasi kayo
meron po ibang dialect na English po. what Kaya lang po, hindi ko po kasi nagagamit, hindi napapractice para yung baloktot yung dila ko. Tapos parang yung vocabulary ko is so limited na. Kaya parang nahihiya akong magsalita ng English kasi hindi na siya fluent, hindi na siya tuloy-tuloy. Yung para po siyang putol-putol. So, I'd rather na mag-speak na sa language kesa po gamitin ko yung English. So, sorry po kung sa inyo hindi. po. Dapat wag kaya kasi Sorry Tagalog. po. This is a Filipino group, kaya ako ang dapat mag-aral ng gusto. Kasi ang aking problema, minsan ang lalim ng Tagalog, hindi ko basta kumikinig na lang ako para nakukuha ko lang sa context. Pero anong probinsya po ba kayo galing saan? Bulacan po. Bulacan. Hey, di ba, Pampanga ba yan? Hindi. Bulacan. May Kawayan po. May Kawayan. Is that bago makarating sa Baguio, no? Di ba? Hindi po, malayo po. Malayo. Malapit po kami sa Manila. Malapit Manila. na po sa Manila. Opo, yung may Kawayan. Wow. So, Tagalog na Tagalog po kayo, no? Tagalog po talaga. So, hindi na po napapractice yung English. At least Kaya, Tagalog din kami. Tagalog. Nag-aral po ako ng Tagalog sa eskwelahan. Yan. Wow. Maraming salamat. Nakikilig ako kung naririnig ko ang mga istorya yan ninyo. Salamat po. All right. Thank you. So, may gusto pa bang mag-share? Kung wala na, we'll proceed with the next sentence. So, ito question and then medyo mahaba yung Bago ka mag-proceed, nabanggit Yes, din kuya. yan earlier. Gusto ko lang i-establish yung picture o yung image ng paano natin higit na mauunawa yung different dimension. Kapag bibigay ba tayo ng some sort of analogy or picture or whatever, kung anong paraan po pwede. Wala akong hawak na malinaw na. Yung kuya, kay Carl Sagan, parang in-explain niya from 2 dimension hanggang sa 4th. Yung 5th, parang hindi na parang medyo mahirap nang explain sa mga natin, yung mga layman. Pero yung 4th in-explain niya, so parang yung 2 dimension, parang ang tawag niya doon mga flat people. So parang ang nakikita lang nila is yung walang height parang width, ano ba yun? Basta something that is flat. So wala silang concept ng height. So meron lang parang drawing lang sa pirasong papel. Parang ganun sila. So ngayon wala silang access sa 3rd dimension na katulad natin, meron tayong height and depth perception, ganun. So ngayon, pag tayo daw is makikipag-interact daw tayo yung 3rd dimension, higher dimension tayo. Mag-interact tayo sa 2 dimension, hindi nila makita yung 3 dimension. Ang makita na lang nila parang point na, kunwari, yung finger natin, tinatch natin yung world nila. Ang makikita lang nila parang maliit na dot, tapos habang nagpe-penetrate tayo doon, kung gaano kakapal yung kamay natin, nagaano lang yung dot, lumalaki, ganyan, tas until such time, pag tinanggal natin, mabalik ulit sa maliit to point
dot hanggang sa mawala. Tapos, yun. So, yun lang yung world nila na 2 dimension. So tayo, nasa 3 dimension, makita natin yung stomach nila, makita natin yung ano nila, kasi wala silang height. So parang drawing lang sila. Tapos sinabi naman ni Carl Sagan, anong meron sa sa 4th dimension, sabi. Wala tayong capability na maka perceive sa 4th dimension, pero yung mga shadows nila, may binigay siyang example, yung tesseract, parang cube, hypercube na may cube sa loob, sabi niya. Itong nakita niyang cube, pwede siyang sabihin natin na 4th dimension siya, pero itong hinahawakan ko, para lang itong siyang shadow. Hindi natin sila makita kung ano yung 4th dimension, pero parang ang sabi niya, yung mga 4th dimension, kung meron man talagang tao or elementals or being nag-exist sa 4th dimension, pwede silang mag-penetrate sa past, sa present, future. Parang yun ang understanding niya. So, tayo, dahil nag-ano daw tayo, living moment to moment, parang yun ang prison natin. We are living in the moment. So, hindi tayo makabalik sa past, hindi tayo sa future. So, parang, somewhat ganun yung presentation niya. So, halos ganun yung concept na anything higher than us, hindi natin hindi natin makita. Pwede natin makita yung mga shadows nila or mga manifestation, pero yung buong kabuuan daw nila, hindi natin makita. Siguro yun yung mga nag-i-interact sa atin, yung mga 4th dimension, yung may mga beings na elemental na makita lang natin ilaw, mga silhouette. Tapos narinig natin may voice ba sila or trying to communicate sa thoughts natin, mga tawag dito, yung mga infindong, mga ganun. But yung kabuuan nila, hindi natin makita kasi we are in the penalty na, we are in the parang prison of 3rd dimension. Parang ganun yung ano niya. May video siya na So in effect, Richie, para mo sinabi na yung anak ko at saka si kaibigang Rebecca are greater in sensitivity dahil they can go beyond the 3rd dimension. siguro po, parang ganun. Or Pwedeng parang ganun, kinuha ano? sila. Pwedeng ganun. Pwedeng gano'n, ano? Pwede po. Rebecca, Meron naman din, nakikita mo ba sila? ano po, kuya? Si Rebecca, physically nakikita mo sila? O nararamdaman lang? Nakita po, kaya lang po, ang Okay. pagpapakita po nila, lagi nakatalikod. Ayaw ipakita yung kanilang mukha. Kaya hindi ko po alam kung ano itsura ng mukha nila. Kasi Anong damit? Ano po, Anong itsura ng maganda. damit? Ano po, natural lang pong damit. Ang nakita ko po is natural na damit, parang bata, naka-short, saka po naka-t-shirt. Yun po yung pinapakita nila sa akin. Baka po siguro, yun lang yung pinapakita nila, pero hindi po talaga siguro yun yung damit nila. Pero para siguro hindi po Manifestations matakot. Opo, baka hindi po siguro para po hindi matakot. Kasi nung una po kasi nagpakita yun, nagka-trauma po ako eh. Kaya ayoko po ng madilim, lalo po yung matutulog. Pero Miski naman ako. habang nagdadaan po kasi yun yung nag-iepekto sa akin noong una eh. Pero siguro parang nai-immune ako sa kanila, natutuhan ko na rin, nasanay na ako sa kanila. Kaya hanggang hindi na po ako medyo natatakot ngayon at nakakatulog na po ako ng walang ilaw. What time did we start? Because I could see, I guess we have to hang up already. 4 a.m. Kaya lang 4, I kasi have to make it 4. Okay. Yeah, kaya lang kasi kanina nagka-problema kami ni Kuya JS sa pagla-login na hanggang sa na-find out ko nga itong account ni Lawrence. Oo.
Yun nga, tinetext ko nga sa inyo na ilimit natin para at least in a Hello. future makasama din palagi sa atin yung mga nasa Pilipinas. Mag-aalas 11 na kasi ng gabi. So para naman Yes. hindi ano sa kanila at kay Lawrence din. Mag-uumaga na So kayo sorry, sa ata. I was late because I was supposed to put it on. Kaya lang, inatake ko ng hay fever. So, apologize. Nakatulog ako dahil sa gamot na tinake ko. Okay. Oh, sige, magagabi So na rin. So, i-continue na lang natin tingnan ulit natin sa sa susunod yung magandang topic. topic. So, yung mga interdimension. Sige, next natin. Continue natin. Sana Okay. present po si Ate Rebecca next time. Marami pa akong tatanong eh. I know, nakaka-amaze. Hindi na nga ako makapaniwala doon sa kwentuhan kanina. Pinatunayan pa ni Sister Rebecca. Lalo ako tuloy natakot. Wow. Sige, reserve Well natin. done, Yeah, so exciting. That's why I love talaga this group. Thank you so much for sharing, Yes. Yeah, Ate Rebecca and Kuya Thank you Jun, din po. everybody. Yeah, sige. Sige, Salome, Thank you, Salome. Ayan na. Salome. Kaya kayo. Till the Next next time, Saturday. 4 o'clock. Salamat Maraming po. salamat po. Salome, salamat po. Salome. Bye-bye.